Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 12 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:16 ng umaga. Medyo na-late ako kasi mayroong tumawag sa akin. Opo, ay kinuha ko muna. Kaya medyo late ako ngayon. Ah, ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:17 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Patungkol po dito sa nakagawa daw ng batas si Robin Hood Padilla noong siya ay nasa bilangguan pa. Ang title ko po ay talakayin natin nakagawa daw ng batas si Robin habang nasa piitan. Yan po ang sinabi ng asawa. Mariel ata yan ang pangalan. Mariel Padilla. Ay siyasatin po natin. Opo. Pero alam ko ay kung patungkol po dito sa paggawa ng batas ay kabisado ko po ito. Kasi noon pa inaral ko na yan eh. Opo. At yung tatay ko ay parati akong dyan eh. Kinikwentuhan kasi nga ay nag-aral po ng abogasya yon. Ngayon ay ang masasabi ko lang po dyan ay hindi naiintindihan ni Robin Hood Padilla o nung asawa niya ay parehas na sila kasi iisa po yan eh. Pag natutulog yan eh, nagkukwentuhan yan eh. Iisa po ang sinasabi niyan. Nakagawa si Robin Padilla ng batas habang siya ay nakakulong. Ayan po ang sinasabi nila. Ay parehas lang po yan eh. Mag-asawa yan eh. Ayun nga, hindi nila naintindihan. Okay? O baka ibig niyang sabihin may panukala siya. May panukala lang siya na ibinigay niya sa isang mambabatas, maaring congressman o senador. Pero sa ganyan ay congressman lang yan. Congressman lang yan kasi nga ay local lang yan eh. Ibinigay niya sa isang congressman o kaya nung nakakulong siya ay simpre naandun sa Muntinlupa po yan eh. Ay nakausap niya yung Bucor, yung puno doon siguro, o kung sino man yan, ay artista po eh, ay medyo sikat eh, hindi ba? O mayroon siyang kakilala, o mayroon siyang proteksyon. Ayan. Na ibinigay kay Ramos. Ayun, kasi nung nakakulong siya, si Ramos po eh, ang kwan dyan eh, ang presidente ng Pilipinas eh. Para gawing presidential decree. Ayan po, ito ay para pababain ang sentensya ng illegal possession of firearm. Yun po. Kasi nga, luma na yung dating sentensya. Yung dating sentensya po ay, kung hindi ako magkamali, umaabot ng 20 years. Pag mayroon kang firearm na hindi nakaregister. Noon yun, ang sabi nila, kasi nga noon ay ako po, naabutan ko po yan eh. Yung mga bandido, uso yan eh, kasi ang daming baril noon. Naabutan ko po, nagkalat ang baril. Yung mga ginamit noong World War II. Ang dami, at ang daming nagtayo ng mga grupo, mga bandido. Opo, grade 2 ako eh. Grade 2 po ako, doon napatay yung kahuli-hulihang bandido sa amin eh. Ay grupo sila yon. Ay yung pinuno ang namatay. Pinuntahan ng pulis. Magaling yung pulis eh. Taga Bulacan. Ay pinuntahan niya yung balwarte. Pinatay niya. Mag-isa lang siya. Opo.
wala siyang kasama yung pulis, pero ang sabi nila mayroon daw agimat yun eh. Sabi nila nung napatay, nabuwag na yung kwan, yung kwan nila, yung samahan nila na bandido. Humihingi po ng kwan yun, ng pira sa mga sa mga bahay-bahay. Naabutan ko yun. Takot na takot ang mga tao. Kasi nakakabayo sila eh. Ay grupo. Oh. Ay yun nga kaya mataas ang parusa noon. Ngayon ay siguro ang sabi ni Ruben ay babaan natin ng 6 years. Yun ata ang batas na nagawa. Pero nga ay ito ito na ay saan ba nanggagaling po ang mga batas natin? Ay marami pong pinanggagalingan ang batas. Number 1, yun sa konstitusyon na kung saan ay may mga delegado. Ang tawag dyan ay mga Concon delegates. Naabutan ko yan nung kay Marcos, 1973 po, after martial law, binago po ang konstitusyon. Ang bumanat doon ay mga Concon delegates. Ay bakit hindi ko alam yan nagampanya kami doon sa doon sa attorney na gusto namin na Concon delegates. Nanalo naman. Nanalo siya eh. Ay kaya alam ko yan. Ngayon kung minsan hindi naman iniilik ng tao. Parang ganun kay Cory Aquino, hindi naman inilik yung yung 1986 Freedom Constitution na ginawa. Hindi inilik ata yun eh. Inappoint lang ni Cory. Ito, ikaw, kung ilan sila yun. At hindi marami. Kakaunti lang sila. Ang alam ko na buhay pa ngayon ay si Christian Monsod. Isa yan. Ngayon ay ganun po at kung babasahin nyo yung mga kasaysayan, halimbawa yung Malolos Convention, ay sila lang hindi ba? Itinalagan nila ang sarili nila para gumawa ng Malolos Convention. Ayan po Pero yan po ang pinakamataas na pinanggagalingan ng batas. Yung paggawa ng konstitusyon ay kahit saan manggaling yan, sa isang rebellion o isang ibinuto ng mga tao, yan po ang pinakamataas. Ang pangalawa po na pinanggagalingan ng batas ay yung ginagawa po ng mga legislative, yung sa kongreso. Ayan na, senador at saka yung mga congressman. Ayan po. At isa yan sa pinakamataas na batas. Kasi pag matapos na yung konstitusyon, ay yan na ang pinakamataas eh. Yang nanggaling sa legislative. Ngayon, hindi ko lang alam kung yung panukala ni Ruben ay dyan niya dinala. Hindi ko alam. O kaya, ang susunod po na batas ay yung ginagawa ng presidente. Yung presidential decree. Batas din po yan. Pero mahina na batas yan. Mahina. Kasi nga, yan ay rekomendado lang ng mga department head. Katulad ng Bucor, hindi ba? Ay sir, gawin na lang natin na 6 years ang parusa. Kasi sobra na yung 20 years. Lalo na kung law-abiding citizen, hindi ba? O sikat o artista o mayaman, ay gawin na lang natin 6 years. At yun ata ang nagawa. Pero nga ay hindi ko nga alam kung presidential decree o ginawa ng mambabatas. Hindi ko alam. Ngayon, saan ang gagaling po ang batas? Yung dineclare yung decision ng mga judges, batas po yan. Kaya nga pinapatupad eh. Pero mahina din po na batas yan. Mahina. Ang alam kong pinakamahina na batas, yung presidential decree. Aywan ko lang kung naglalaban yan, yung dalawa na yan, yung presidential decree o yung judgment of the court. Kasi nga ay alam natin na nag-flip-flop hindi ba? Nag-flip-flop po ang
Kung minsan pwede, kung minsan hindi pwede, kung minsan wala lang, hindi ba? Kaya mahina po yang batas na nanggagaling sa court decision. Ngayon ay tumitibay lang yan kung pinagbasihan na. Yun po pinapatibay ng mga ibang desisyon kasi yun ang kinukuha nilang reference. Pag pinagtibay na yan, nagiging kustumbre na ang tawag dyan. At yung kustumbre ay nagiging batas din yan. Yung mga kustumbre o mga tradisyon. Isa rin yan sa pinaggagalingan ng batas. Pero mahina din yan. Mahina. Ay pero nga kung walang kumukontra, ay nagiging ganun na. O, iyan po, para alam natin saan nanggagaling ang mga batas. At ito nga, si Robin Hood Padilla, ay kahit na nga ordinansa, hindi ba? Hindi makagawa yan. Kasi nga, hindi naman siya barangay kagawad. Hindi ba? Yun naman mga barangay kagawad ay legislative lang yan eh. Ay legislative din po yan eh. O sa munisipyo, mga sangguniang bayan, gumagawa din po ng batas yan. Pero ang tawag dyan mga ordinansa, city ordinance o kaya barrio ordinance. Pero ay simple, pag may kontra dun sa konstitusyon, kinukontra niya yung konstitusyon, kaya nga parating nagre-reference po yan eh. Ano ang reference? Ganun po ngayon ay alam na natin Ngayon, kaya nga hindi pwede ito na sasabihin ni Mariel Padilla na gumawa ng batas si Ruben na hindi pa siya senador ay mahirap talaga. Mahirap na ay aywan ko lang baka mali lang yung pagkaintindi niya. Ang ibig niya sabihin, ipinasa niya yung idea niya. Hindi yung nagpasa ng batas. Hindi ba? Kasi ang word na ginamit ay nagpasa hindi pa senador eh. Ay pero nga ay ang salita po kasi ay kung minsan ay natwist po yan eh. Mahiwaga po ang salita o kurap o madaling baliwalain yan, yung mga salita. Ngayon ay ito po ang isi-share ko sa inyo katulad ng sinabi ko sa inyo, kabisado ko po yan eh. Yang ganyan, yung panggawa ng batas kasi nga ay sa Biblia po ay ito ang ating mababasa, hindi ba? Isaiah 33 verse 22. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver. Ayan po, di ba? Lawgiver. The Lord is our king, it is He who will save us. Ayan po. Dito po kinuha ng mga bumuo ng US Constitution ano ang demokrasya. Dito sila kumuha sa Isaiah 33 verse 32. Kaya nagawa nila ang gobyerno ng US ay demokrasy, ang tawag nila, may legislative, may judiciary at saka may executive. Dito nila kinuha yan. Dito sa verse na ito, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is He who will save us. Dito nila kinuha yan. Sir, sabi nila, sir, ang tao po ay sakim. Yan ang sabi nila. Doon sa minutes of the meeting nila, ang tao po ay ligaw. Ang tao po ay rebelde sa palatuntunan ng Diyos. Yan po ang sinasabi nila. At agree sila kasi pinag-aralan nila ang Biblia eh. Nag-agree sila. Kaya itong kapangyarihan ng Diyos, bagamat ito ay sa Diyos, ay hati-hatiin natin ito sa tatlong bahagi o tatlong tao. Iyan, hinati-hati nila. Ay bakit naman nila hinati-hati? Ay kasi nga, yung mga ninuno nila o yung sila mismo, yung bumalangkas ng US Constitution, naranasan po nila sa Europe eh. Kung papaano yan na isang hari, siya na lahat eh. Isang hari, ang kalaban nila, siya na lahat ay nagiging abusado, nagiging diktador.
nagiging palalo. Kaya hati-hatiin natin yan. Hindi pwedeng iisa ang may-ari niyan. Ayan nga, kaya may presidente, mayroong kongreso, mayroon ding judiciary. Ayan po, ang pinanggalingan yan. Ay totoo ba yan? Ay totoo po eh. Totoo po yun kasi nga si Duterte, hindi ba? Bagamat siya ay presidente, hawak niya lahat eh. Hindi ba? Hawak niya ang legislative. O ipasara ang ABS-CBN, isarado yan. Hindi ba? O, hawak niya ang judiciary. O, si Dilima, ibilanggo yan. Ibinilanggo eh. Ano ang sabi ng judge? Ay, walang bail yan. Sabi po ng judge. Yung kauna-unahang judge ang sabi, kulong yan. Walang bail yan kasi nga napakabigat ng testimonya. Ayan po eh. Hindi ba? Ang ibig sabihin yan, hawak ni Duterte. Kaya nga, tama yung sabi ng Biblia, ang tao ay naligaw. Ang tao ay sakim sa kapangyarihan. O ang tao ay wala yan. Walang tsansa na mapunta sa langit. Wala eh. Kasi nga ganyan ang puro kalukuhan po ang ginagawa eh. Sabihin ko lang po sa inyo, hindi ba? At ito, parati kong sinasabi, kaya hiniwahiwalay nila yan. Okay. Ngayon, ano ang sinasabi ni Robin Hood Padilla? Ay siya daw ang gumawa ng batas. Adi, ay lawgiver ka ba? Ay hindi naman siya hindi naman siya legal eh. Ang lawgiver ay maari ito mga congressman natin kasi nga ay pinahintulutan sila ng Panginoon na sila ay maging congressman. Ganun lang po yan. Pinahintulutan sila. Pero ang katotohanan dyan, ang lawgiver ay tapos na niyang ginawa yan eh. Niriripaso lang ng mga tao para sumikat, hindi ba? Yung huwag kang magnakaw ay simple ay para sumikat, hindi ba? Para sumikat, gagawin niyang plunder law. Para sumikat, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Pero tapos na po yan eh. For our God is, or for the Lord is our judge. For the Lord is our lawgiver. For the Lord is our king o executive. It is He who will save us. Yan po nakasulat. Ngayon, ay okay, pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng kongreso. Pinahintulutan po eh. Kaya nga ang sabi niya sa Romans 13, obey governing authority. Kasi nga pinahintulutan niya lahat yan eh. Obey governing authority because there is no authority that exists now that is not established by God. Ang nakasulat po ay established. Pero sa akin, allowed by God. Inallow niya eh. Kaya sundin natin. Ayan po, yung mga batas. At ito naman ang sasabihin ko sa inyo ha, para maintindihan nyo po ito ha. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon ay huwag kang magnakaw. Halimbawa lang ha, halimbawa lang. Pero may isang mababatas na nagsalita na pwede na magnakaw. Gagawin natin ang batas yan. Palagay ko hindi niya magawa yan, mamamatay na siya. Yan po ang ibig sabihin yan. Pwede nang magnakaw o pwede nang pumatay ng tao. Wala nang ay kontra na doon sa batas ng Diyos eh. Malamang ay ang mangyari sa kanya, mamatay muna siya. Bago niya ay paano niyang ipapatupad yan kung patay na siya. Ganun po eh. Ganun po yan eh. Kaya nga ang Diyos din po ang may kapangyarihan kung i-allow niya yan. Kasi nga halimbawa lang mayroong isang congressman na sabi niya ay pwede nang mangalo niya. Oh, hindi ba? Ay bago maipasa yan, makapatay na siya. Yun lang po Kasi nga hindi i-allow ng Diyos eh. Oh, hindi i-allow eh. Oh. Kaya nga totoo ito, for the Lord is our lawgiver. Pinapabura lang niya o pinapabayaan lang niya. Ganun lang po Ngayon, ay bakit ko ba sinabi ito? Ay hindi nga siya authorized eh. Si Robin Hood Padilla nagagawa ng batas kasi nga hindi naman siya lawmaker na inalaw ng Panginoon. Hindi ba? Oh.
maaring okay yung gagawin niya o okay yung ginawa niya kasi binaba niya ang sentensya, o okay yun. Ako rin ay payag ako doon na kung nahulihan lang ay dapat minor offense lang yan. Hindi ba? Minor offense lang. Kasi hindi naman pumatay o hindi, wala naman, hindi ba? Wala namang dinestroy na property, hindi ba? Okay, James 4 verse 12, there is only one lawgiver and judge. Dito, inulit po ito, there is only one lawgiver and judge. Pero may reason dito si James bakit niya ito sinulat There is only one lawgiver and judge. The one who is able to save and destroy. Ayan po, hindi ba? Kung pwede mong isalba kaya nga ito hindi na rin papasok talaga dito ang tao na maging judge o maging lawgiver. Nangyayari lang yan kasi pinapahintulutan po ng Diyos Pero ang real, yung talagang totoo na lawgiver at saka judge ay ang Panginoon who is able to save and destroy. Ayan po ang ibig sabihin niyan. But who are you to judge your neighbor? Ayan po ang sinasabihan po dito ay yung mga tao na judgmental. Opo, na ay ay lahat naman po gumagawa ng Who is among you? Sabi ni Jesus Christ nga doon sa babae na nahuli na nangangalo niya in the very act of adultery, hindi ba? Tinanong si Jesus Christ under the Moses law, we are commanded to stone her to death. What can you say? Tinanong siya inutusan kami ni Moses na batuhin yan hanggang mamatay. Anong masasabi mo? Teacher o Panginoon, anong masasabi mo? Ano masasabi mo? Ganun Yumuko muna si Jesus Christ Nagsulat sa sa alikabok o doon sa ground. Ano masasabi mo? Ay nung sinagot niya nag-alisan sila Who is among you, sabi niya, who is without sin, throw the first stone. Who is among you, sabi niya, na walang kasalanan, ay siya ang unang bumato. Ay wala hindi ba? Ay simple, lahat may kasalanan Baka nga yung iba nangangalo niya din, hindi ba? Kaya nag-alisan hindi ba? Yun lang po, hindi ba? Kaya nga, yung talagang lawgiver ay talagang who is able to save and destroy. Tinanong ni Jesus Christ yung babae, sabi niya, saan na yung mga accuser mo? Ay sir, wala na sila sir, nag-alisan, nag-uwian na sir. Wala umalis na isa-isa ay ang sabi ni Jesus Christ ay neither do I condemn you. Ako rin kanya, hindi kita kinukondem sabi ni Jesus Christ. Kaya nga, He can save and destroy. Hindi ba? Ako rin kanya, hindi kita kinukondem. But go and sin no more. Ayan po ang matindi dyan. Mayroon siyang pangaral o mayroon siyang command. Sin no more, sabi niya. Pinapatawad kita, pero go and sin no more. Yan po ang nawawala sa atin, yung sin no more. Nagsisisi o nangangako, pero wala yung sin no more. Ayan po, hindi ba? Ay ito, ang gusto ko lang palabasin dito, hindi pwede na mag-lawgiver ka kung hindi ka otorisado, hindi ba? Maaring nilabi mo. Labi ang tawag dyan. Yung bail of attender ay bawal po yan. Lalo na kung ikaw ang magiging recipient o receiver o kaya ay ikaw ang ganansya. Hindi ba? Bawal po yan. Sa bagay, nung naipasa ata yan ay nakalaya na siya. Na pardon na siya
ni Ramos, conditional pardon. Ang hindi ko lang maintindihan ngayon dito, bakit pinardon siya ulit ni Duterte? Oh, ay laya na siya eh. Ay yun na nga, para sumikat, di ba? Ganun po yan eh. Kung ako ang titingin po ay double jeopardy po yan eh. Parang dalawang bisis nilitis o dalawang bisis pinardon, double jeopardy po yan. Opo. Sa tansya ko lang ha, pinardon na, tapos pinatawad na, tapos pinatawad pa ulit. Ay yun na nga. Iba po ang tao, iba. May kaunting geli o kaya ay deceit. Yan po ang tao. Yan po ang katotohanan sa tao. Pag nagsalita, may kaunting deceit. O sige, ipardon na kita ng absolute ngayon para makakandidato ka. Ay bahala sila dyan, hindi ba? Ay kahit makakandidato yan, ay kung wala talagang alam wala talaga, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at yung nanggagaling sa prinsipyo ng Panginoon o wisdom ng Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.